Oh! At dumating sila sa Kalbaryo. Ang puro na nagpapakuan sa krus ni Jesus na sa labas ng Jerusalem na kung tawagin ay Pook ng mga Bungok o Golgota. Pagdating doon, inubaran nila si Jesus. Hati-hatiin ang kanilang kagamitan at kasamutan. Yung mga rin pinapanikan ni Jesus, ito ay buo na inabi. Ang mabuti, papagkularan lang natin yung kanino ito, mapupunta. Ipagpatuloy ang pagpapako. Hindi! Hindi man ako! Asan ang mga anghel? Ang mga mga anghel? Asaan? Asaan? Patawarin mo sila. Sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tanghaling tapat na noon, matindi ang sikat ng araw. Sa kanyang ulunan ay inilagay nila ang sakdal na sa kanya. Jesus taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Ang mga saserdote ay hindi dapat hari ng mga Hudyo, kundi nagpapanggap na hari ng mga Hudyo. Subalit, sinasabi sa kanila Pilato, ang naisulat ko ay naisulat ko na. Malas na araw na ito. Malas na araw ito. Ba't naman nadamay sa pag-aasala sa taong ito? O Jesus, kung ikaw ang tunay na anak ng Diyos, bumaba sa krus at iligtas mo kami. Gestas, hindi ko natawag sa Diyos. Ang taong ito ay walang kasalanan. Ngunit tayo ang higit na may sala. Dimas! Ikaw ang dahilan ba tayo ng timbog? Buisit ka! O Jesus, inulit ko, kung ikaw ang tunay na anak ng Diyos, ipakita mo ang iyong kapangyarihan, bumaba sa krus at iligtas mo ang iyong sarili at idamay mo rin kami. Jesus, patawad. Nanahan mo na lang ako pag ikaw ay nag-aari na. Tunay na ang sinasabi ko sa inyo. Sa mga oras na to, ay sasama kita sa aking paraiso. Dadalhin kita sa aking paraiso, ang ikalawang habilin mula sa krus. Tatubusan para sa lahat, hindi lamang buhay na walang hanggan. Ang ipinangako ni Jesus sa isang nagsisising magnanakaw. Ipinangako niya na magiging kasama siya sa oras na iyon sa paraiso. Sa haba-haba ng kanyang pangangaral, ngayon dapat niya nabanggit ang paraiso. Ay hinayag niya na ang katubusan sa isang nagsisisi habang siya ay nakapako sa krus. Ginang, narito ang iyong anak. Anak, narito ang mga ina. Sa araw na ito, ako lang magkakalaga sa mahal na ina. Sa harap ng imbing, kamatayan kanyang hinarap para sa ikabubuhay ng iba. Hindi niya kinalimutan ng kanyang ina, alam niya na mas matindi ang pagdurusa at kalungkutan na dinaranas ng kanyang ina. Siya ang panganay na anak ni Maria hanggang sa uling sandaling kanyang buhay, kahit na siya ay nakabayubay sa krus. Alaala niya ang kapakanan ng kanyang ina. Sa krus, mas higit na iniisip ng Panginoon ang paghihirap ng iba kaysa sa kanya. Ang kaugnayan niya ay hindi nagtatapos sa krus. Pag-krus mula noon, inampon din tayo ng kanyang mahal na ina si Maria.